Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Mira na maghahatid sa inyo ng mga kwento kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang tahimik. Ngunit, bakit nga ba siya ay tahimik? Alamin natin ang kwento na pinamagatang Si Mikmik Tahimik. Isinulat ni Christine Joy Ticaplis mula sa dibisyon ng Candon City. Iginuhit naman ni Mark J. Q. Bungolan mula sa dibisyon ng Pangasinan. Binigyang buhay naman ito ng audiobook ni Miraflor Cabrales Buaga mula sa dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Mikmik Tahimik. Sa paaralang elementarya ng Payapa, may isang batang nag-aaral na napakatahimik. Hindi mo siya maririnig na uminig. Ang pangalan niya ay Micaela. Mikmik kung tawagin ng lahat. Siya ay mahiyain din. Ngumingiti o kaya ay tumatango lamang siya. Siguro, ayaw niyang makipagkaibigan sa ibang mga bata. Kasi sila ay makukulit, habang siya naman ay tahimik lamang. Palagi din niyang kasama si Ginang Cruz, ang bago't isa pang guro sa kanilang klase. Maliban kay Binibining Perez na siyang tagapayo. Sa oras ng klase, sa pagkain ng merienda at maging sa tanghalian din. Isang araw, habang kumakain sina Mario, Nene at Ana, may tinanong si Mario sa mga kaibigan. Bakit kaya hindi nagsasalita si Mikmik? Ano kaya ibig sabihin ng masinyas niyo? Ang sambit naman ni Ana. Sa loob ng klase, nasa likurang bahagi ng classroom, sina Ginang Cruz at Mikmik. Mayroon silang sariling lengguwahe na sila lamang nakakaalam. Baka matutulungan tayo ni Ginang Cruz. Itanong natin sa kanya. Sabi ni Nene. Sige, tara! Ang halos panabay ng wika ng magkakaibigan. Dali-dali silang pumunta sa opisina ni Ginang Cruz at tinanong ang tungkol kay Mikmik. Sinabi ni Ginang Cruz na si Mikmik ay kabilang sa LSENS o Learners with Special Educational Needs. Hindi raw nakapagsasalita at nakaririnig si Mikmik, kaya nakikipag-usap ito gamit ang sign language. Pwede niyo po ba kaming turuan na mag-sign language para makausap din po namin si Mikmik? Tanong ni Ana. Aba, oo naman! Nagagalak na sagot ni Ginang Cruz. Ipinaliwanag din ni Ginang Cruz ang inclusive education na nagbibigay halaga sa pag-aaral ng mga LSENS. Hindi na sila mananatili sa Special Education Center. Matututo na sila kasama ng ibang batang mag-aaral. Dagdag pa ni Ginang Cruz. Ang batang si Mikmik na dating tahimik ay palagi nang may kausap at kalaro. Hindi lubos akalain ng magkakaibigan na ang mahiyaing si Mikmik ay isa palang bibo at aktibong bata. Tuwang-tuwang magkakaibigang Mario, Ana at Nene dahil nagkaroon sila ng magiliw at masayahing kaibigan. Paborito nilang laruin ang luksong tinik, piko at patintero pagkatapos ng kanilang klase. Laking pasasalamat din ng magulang ni Mikmik sa bago nitong mga kaibigan at kina Ginang Cruz at Binibining Perez sa kanilang pagiging mabuting pangalawang magulang sa kanilang anak. Magmula noon, hindi na lang isang tahimik na bata si Mikmik. Isa na siyang magiliw, masayahin at palakaibigan na mag-aaral sa paaralang elementarya ng Payapa. At diyan nagtatapos ang ating kwento. May aral ba kayong natutunan? Magaling! Anong aral ang inyong natutunan mula sa kwento?
Tama! Kailangan nating mahalin at unawain ang kakulangan ng ating kapwa, lalo na ang katulad ni Mikmik. Salamat sa pakikinig! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.